So yan, good morning mga ka-travelers! Silip ko sa inyo. Ayan, na si chariot natin. Pre-primer ko na muna siya, tapos ay saka natin mamasilyahin yung mga dugtungan na yan. Pre-primer ko muna kasi maulan dito sa amin, para hindi siya magkaroon po ng mga dikit na kalawang, no? Manipis pa naman yan, at least hindi siya kakalawangin. O yan po yung ating ginawa muna. Okay? Okay ba? Okay na okay mga travelers. Mas pogi to, sigurado tayo kapag natapos po ito. Mas okay na okay yan. Hindi pa lang yan kompleto, pero malapit-lapit na kaysa dati. Mas madami lang tayong ginagawa ngayon kasi mga makuti, no? Maliliit-liit na kasi yung ginagawa natin. May nagtatanong po sa atin, nating subscriber, kung pwede po ba si chariot palitan po ng clutch na high speed. So ang sagot po dyan ay pwede. Katulad po nito ni chariot natin, naka high speed na po ito. So kung titingnan nyo mga ka-travelers, sa lahat na nakakasubaybay sa atin dyan, kita naman ninyo at saka alam nyo po yung ating pinagawa dito, no? Napalitan na po ito ng high speed na clutch system. May problema ba siya sa biyahe? Siyempre, mas maganda sa itakbo. Lalo na kung hindi naman kayo masyadong kargado lagi. Kami nga, lagi din naman puno, no? Pero naka high speed. Yun nga lang, pag may mga ahon, medyo kailangan mo siya mag low gear agad. Pero kung mga highway lang naman at normal lang na karga, ay tuloy-tuloy po yan mga ka-travelers. No problem. At ang kagandahang advantage sa kanya, pagpatag at medyo pababa ay nakakabuelo siya dahil hindi pigil ang makina. So kahit po buo na yung ating chariot, naka high speed pa rin po siya, no? Naka high speed tayo. Mas maganda. So pakita ko po sa inyo yung stock natin. Ito po 'yon. Nililinis ko nga kanina. Ito po yung stock, no, natin kay chariot. So ito po yung magtatatlong taon na, press na press pa rin. Naka-reserva lang sa atin diyan. Tapos yan, ito yung mga pump niya. Dito. May reserva din tayong transmission. Dito yung stock pa rin ito na transmission natin kasi dati nakapagpalit tayo ng first gear. Okay, so nandito nakatago lang, no? Tinago lang natin dito. So yan, ito po yung low speed. No, ito yung low speed. So napalitan na po natin siya ng high speed. So kagandahan sa low speed, talagang malakas siya kasi naka CG. CG 230 na siya. Ganun pala kalakas to, kaya talagang kahit anong kargahan ay hindi po umaatras kapag naka low speed, no, si chariot kasi naka CG 230. Lakas niya, no. Kaya lang pagdating sa takbuhan, yung mga long drive ay mabagal siya, no, mabagal kasi kapag low speed, yan ay talagang malakas bumatak. Ang pinag-aaralan ko hanggang ngayon mga travelers, yung low speed yung engine, pagkatapos medyo high speed ang propeller natin, yung dito sa tinatawag natin na ano ang tawag nila dito sa ilalim mga travelers, yung nandoon sa parang ano tawag doon, spider gear, doon sa kanyang Catalina ba? Kalimutan ko ang tawag doon, no? Yung sa may propeller niya, yung nagpapatakbo ng ating gulong. So doon sa loob niya may gear kasi yan. So naka low speed din yun. Kaya ang hinahanap ko, kung mayroong machine shop na kayang mag-fabricate ng medyo high speed kaysa sa dati, mas maganda kasi ibalik yung low speed na engine tapos high speed dito. Kasi kapag po low speed si engine, pagdating sa mga ahon ay malakas talaga siya. Plus high speed ito ng konti dito, so may buwelo siya. So kahit ibuwelo mo. Kapag dito naman ang low speed, high speed naman kay engine, pagdating sa mga arangkada, ahon, talagang doon ka magkakaroon ng konting clutching. Pero hindi naman talaga siya ka-problemahan mga travelers. Lalo na kung highway naman, service, hindi ka naman nagkakarga sa mga putikan, kagaya nung ginagawa ng mga chariot natin sa Mindanao, kargahan ng kahoy.
o mas maganda talaga siyang i-high speed, no? So ilang taon na pong high speed to, nasa mahigit 2 taon na po na naka-high speed, magtatatlong taon na high speed si Chariot. At naikot na natin Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit mga ahon, mga bundok, matatarik, no? Nandiyan naman sa ating mga video. Kayang-kaya po kasi may low speed naman siya, or may low gear naman, no? Kapag alanganin talaga, baba mo lang yung low gear, pagkatapos diretso na. At kahit naka high speed si Chariot sa kanyang clutch, pag binaba mo naman yung low gear niya na ganon, diretso na yan. Ahon na talaga yan. Wala nang problema yan. Kaya yun naman po ang advantage kay Chariot kahit naka high speed yung kanyang engine. So yan po, sana nasagot ko po yung inyong mga katanungan para sa high speed clutching ni Chariot. Magandang araw.